So para po mapagsimula po tayo ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na yung mukot na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami lalong-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa napakalaking pag-ibig na ipinakita niyo po dun sa krus, namatay ang Panginoong Jesucristo, dumana ka kanyang mahalagang dugo upang malinis ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya ngayon kami po umaharap sa iyo na matuwid at walang sala. Dahil po sa iyong biyaya at kapangyarihan, patuloy po kami nakakatanggap ng biyaya sa pamamagitan po ng church kung saan niyo po kami nilagay. Kaya labis-labis din po kami nagpapasalamat. Wala man po kaming kakayahan para suklian ng biyaya na patuloy po ninyong binibigay sa amin, ngunit nawa sa pamamagitan po ng buhay na pinagkakalob niyo po para sa amin araw-araw, magampanan po namin ang aming tungkulin na luwalhatiin ang iyong banal na pangalan, lalong-lalo na hanggang sumunod sa iyong kalooban. Binigyan niyo po kami ng tungkulin upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. At alam po namin na kasama po namin kayo na gumagawa sa bagay po na ito. Bagamat kami ay mahina at marami pa rin kakulangan at hindi pa rin sapat ang aming kapangyarihan, ngunit dahil po sa iyong mahabaging mga kamay, kayo po yung nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita upang kami ay lumakas para magawa ang iyong kalooban. Ngayon po kami na mga tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay humaharap sa iyong banal na salita ngayong araw. Humihingi po kami ng tulong upang sa pamamagitan po ng Espiritu Santo ay pagkalooban po kami ng karunungan, kaalaman at kalakasan spiritually at higit po na pagkakilala po sa inyo upang sa pamamagitan po nito ay makapagpatuloy po kami sa aming Christian life habang kami nabubuhay dito po sa masamang mundo na ito. Nakita po namin na itong mundo na ito ay pasama ng pasama. Nawa aming Ama, tulungan niyo po kami upang mamuhay din ng naayon sa iyong kalooban. Bagamat itong mundo na ito ay papunta sa pagkawasa, kami naman po na mga tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay papunta sa kalawalhatian. Kaya nawa sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, tulungan niyo po kami upang magampanan po namin ang aming tungkulin na iniatang niyo po sa amin para po sa kaligtasan din ng mga tao sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, sa pamamagitan po ng iyong salita ngayon, naway punuin niyo po yung aming puso at isipan para magawa po namin na makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Ngayon, maaari aming Ama, ay may mga brothers and sisters po na papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, gabayin niyo rin po sila at ingatan at tulungan niyo po nawa sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganon din, maaaring may mga brothers and sisters po na hanggang ngayon ay nakakaranas po ng mga kahirapan sa kanilang pisikal at ganon din sa kanilang espiritu. Pakiusap aming Ama, idinadalangin po namin sila na pagkalooban niyo po sila ng higit pang kalakasan upang hindi po sila mapanghinaan ng loob at hindi po sila ma-discourage na dahil sa mga nararanasan po nilang kahirapan. Naway pagkalooban niyo po sila ng panibagong lakas upang mapagtagumpayan po ang mga pagsubok po na ito. At nawa sa mga susunod po namin mga gawain ay makasama po namin sila. Lalong-lalo na aming Ama, meron po kami pinaghahandaan na Cell Group 1 Bible Seminar, ganoon din para sa Philippine Life Word Mission. Ito po yung summer retreat. Pakiusap aming Ama, pagkalooban niyo po kami ng kapangyarihan. Tulungan niyo po kami upang magkaroon ng katapangan upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa na nasa paligid po namin. Ngayon aming Ama, sa iyo lamang po kami asa at magtitiwala habang kami po na naghihintay sa ikalawa niyong pagdating. Sa oras po na ito, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyong makapangyarihang kamay. Lahat po ng ito, idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa ikalawang Korinto, chapter 13. Ikalawang Korinto, chapter 13, babasahin po natin yung verse 4. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 4, babasahin po natin ng sabay-sabay. Kapag nakita na po. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 4, kung nakita na, babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan.
Okay, so basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat siya'y ipinako mula sa kahinaan, subalit nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kami ay mahihina sa Kanya, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. So mula po sa mga talata na ito, sa verse po na ito, pag-aaralan po natin kalooban po ng Diyos para sa atin bilang mga anak niya. So makikita po natin mayroong dalawang salita dito na magkasalungat or magkaiba ng kahulugan. So yung kahinaan at kapangyarihan. So dito po natin makikita na mayroong kapangyarihan yung Diyos. Meron siyang kapangyarihan na kumikilos sa lahat ng bagay. Kaya niyang gumawa mula sa lahat. Kaya niyang gumawa mula sa wala. Kaya niyang magkaroon ng isang bagay mula sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Pero sa kabilang banda, tayo po bilang mga Kristiyano o bilang mga tao na lang, nandito pa rin tayo sa kahinaan. Pero higit pa doon, sa kahinaan na meron tayo, kailangan natin makita yung kapangyarihan ng Diyos. At ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapagpatuloy sa ating Christian life dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo, binanggit po niya ito para sabihin sa mga brothers and sisters sa dito sa Corinthians na hindi niya nagagawa yung mga bagay na nagagawa niya dahil sa mga bagay na alam lang niya. Hindi niya nagagawa yung mga pangangaral ng Ebanghelyo o yung kung ano man yung paglalakbay niya, mga mission trip. Hindi niya yung nagagawa dahil sa sarili niya ng paraan. Ipinapakita niya dito na ako'y mahina, pero yung Diyos makapangyarihan. Kaya ganito rin yung kailangan natin malaman sa ating Christian life. Yes, meron tayong physical strength, meron tayong spiritual strength, pero lahat ng yun nagagaling sa Panginoon. Kailangan natin ma-recognize na tayo po'y wala. Kung wala tayong matatanggap na kalakasan mula sa Diyos, kung wala tayong matatanggap na kapangyarihan mula sa Diyos, wala rin tayong magagawa. Sa pamamagitan po ng ganitong klaseng kaisipan, mapapanatili natin yung pagnanais natin na humingi palagi ng kapangyarihan sa Diyos. Kasi kung iisipin natin, hindi, malakas naman ako. Nagagawa ko naman yung mga bagay na ito kasi meron akong alam. Kapag ganun, hindi na natin hihingin yung tulong ng Diyos or maaaring bihira na lang natin hihingin yung tulong ng Diyos. Pero kung palagi nating tatandaan na ako'y mahina, kulang at hindi sapat, magagawa natin palaging humingi ng kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo. Naintindihan po. Kaya si Apostol Pablo, yes, sa likod niya, mayroong makapangyarihang Diyos. Sa likod ng mga dakila niyang gawa, sa mga dakila niyang mga paglalakbay, mayroong Diyos na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Yan nga, yung magiging title po natin ng sermon para sa araw na ito, Kahinaan ko at Kapangyarihan ng Diyos. So sa pamamagitan po nito, dito natin makikita na kung paano ginabayan ng Diyos si Apostol Pablo para sa kanyang mga mission. So dito po sa huling verse o huling chapter na 2 Korinto, ay binanggit ni Apostol Pablo yung mga huling habilin niya o yung mga sabihin na natin, mga huling message niya para sa mga brothers and sisters dito po sa Corinthians. At dahil nga sila ay napamahal kay Apostol Pablo, at kahit na sila ay mahina, pero dahil kay Apostol Pablo, na-recover yung or na-improve yung kanilang Christian life. Kaya dito po halos lahat, dito po sa, hindi naman halos lahat, pero karamihan ng message ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Corinthians o 2 Corinthians, meron ng sabi natin na pagpapalakas o encouragement. Dahil alam naman natin, nung unang message niya para sa Corinthians, yung 1 Corinthians, karamihan po doon ay halos mga pagsaway. Dahil alam naman natin na talagang sila'y bata pa sa pananampalataya at talagang hindi pa nila alam yung mga bagay patungkol sa kanilang Christian life. Pero habang nagpapatuloy sa gabay ng Diyos, nabago yung kanilang Christian life. Kaya dito po sa 2 Korinto, meron ng encouragement. Pero yun nga, syempre, kahit na na-improve yung iba, pero meron pa rin na mga mahihina na brothers and sisters dun sa Corinthians. Meron pa rin na mga sabihin na natin na maaaring napakinggan yung Ebanghelyo, pero hindi pa talaga safe. Kaya nananatili pa rin sila sa kasalanan nila. Kaya nga, marami pa rin silang mga kaguluhang nagagawa dun sa panahon ng mga sinaunang church, ito po sa Corinthians. So ito po yung pangatlong pagkakataon na magbibigay ng message si Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters dito. Kung babasahin po ninyo sa 2 Korinto chapter 13 verse 1, sabi dito, babasahin ko po. Ito ang ikatlong pagkakataon na ako'y darating sa inyo. Anumang bintang ay dapat pagtibayin ng 2 o 3 saksi. So alam naman natin na isa sa
isa sa mga churches na nagsabi kay Apostol Pablo na hindi ka naman tunay na apostol, hindi ka naman talaga kasali, kung baga kabilang dun sa 12 apostles na itinakda ni Jesus Christ. Kung baga saling-kit-kit ka lang. Kaya hindi nila pininiwalaan si Apostol Pablo sa mga sinasabi niya. Baga hindi siya reliable para sa kanila. Kaya nga, binagbibintangan siya at may mga salita na lumalabas sa kanila na hindi talaga nire-recognize si Apostol Pablo bilang apostol. Pero ganun pa man, ginawa pa rin ni Apostol Pablo yung kanyang tungkulin kahit na maraming mga tao na hindi sang-ayon o hindi tinatanggap yung pagka-apostol niya. At sinabi niya sa mga brothers and sisters doon na yung mga nagkasala daw ng una, alam natin sa 1 Corinthians, may mga kasalanan po na nagawa doon. Sabi dito sa verse 2, aking binabalaan ang mga nagkasala noong una at lahat ng iba pa. Ibig sabihin in general. Hindi lang doon sa mga nagkasala, kundi para sa lahat. Sinasabi niya ito na pinabalaan ko sila ngayon habang wala pa, gaya ng ginawa ko nang ako'y kaharap sa ikalawa kong pagdalaw, na kapag ako'y muling dumating, sila hindi ko na pagbibigyan. So, medyo mabigat at medyo matigas yung warning ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters dun sa 1 Corinthians na yes, nagkasala sila, talagang mahina pa sila, talagang medyo mabibigat yung kasalanan na nagawa nila. Kaya winawarningan ni Apostol Pablo, sana hindi na ito maulit. Hindi po ito salita na para bang pagbabanta. Okay? Hindi niya sinasabi na, sige, kapag ginawa niyo yan, talagang malilintikan kayo. Hindi ganon. Okay? Sinasabi niya ito out of love. Sinasabi niya na sana, sa susunod na pagkikita natin, nag-improve ka na. Sana, sa susunod nating pagkikita, yung mga kasalanan na nagawa mo noon, maiwanan mo na. Matalikuran mo na. Ito po yung pagpapakita ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters dahil minamahal niya sila. Ayaw nila na manatili lang doon sa kasalanan, ayaw niya na manatili lang sila sa kahinaan. Kaya sinasabi niya na sana, soon, kapag bumalik ako sa inyo, kapag nakita tayo ulit, mabago na, ma-improve na kayo. Naintindihan po. Pero nga dito, sabi niya, kapag ako'y muling dumating at nakita pa rin sila na talagang mahina, nananatili pa rin sa kasalanan, sabi ito, hindi na sila pagbibigyan. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na ika-cast out. Ibig sabihin, mas lalo pa silang ipagpipray, mas lalo pa niyang i-evangelize. Hindi niya na pagbibigyan, kumbaga, yung mga mabibigat na kasalanan. Alam naman natin ito na, yes, mahina tayo. Regularly, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Minsan nga, alam na natin na mali, at minsan hindi natin alam, pero tinutuloy pa rin natin. Pero yung mga brothers and sisters dito po sa Corinthians, talagang, yun nga, merong mga kasalanan na sinasadya na talaga nila. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko na kayo pagbibigyan. Sabihin talagang kung kailangan na disiplinahin yung mga brothers and sisters para lang sila ay mag-improve, gagawin niya. Alam naman natin, dito po sa 1 Corinthians, mayroong mga, sabihin natin, na mga tao doon, na mga Kristiyano na nahulog sa immoral na kasalanan. Yung paikiapid, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na talagang hindi mabubuting bagay, nagawa po nila yun. Dahil sa kahinaan at dahil sa kakulangan po nila ng pagkakilala sa Diyos. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito na out of love, sana kapag nakita tayo, mag-improve kayo. Dahil kung hindi ko na kayo mapagbibigyan. Wala na akong magagawa. Bakit? Choice mo na yun eh. Naintindihan po? Meron kang choice na ikaw ay mag-improve. Meron kang choice na pigilan yung mga bagay na sabi natin kahinaan mo. Pero kung tinuloy mo pa rin at hindi mo pa rin iniwasan, choice mo na yan. Hindi na kita pagbibigyan. Binigyan na kita ng chance para magbago. Pero dun sa huli, ayaw mo pa rin talaga, ganito po yung mangyayari, hindi niya na pagbibigyan. Naintindihan po. Kagaya ng Diyos para sa atin. Actually, yung biyaya ng Diyos, in general, walang pinipili. Naintindihan po. Kahit sino pwede maligtas. Tama po ba? Ito yung pagnanais ng Diyos. Pero sino yung mapupunta sa impyerno? Yung mga tao na pinili nilang hindi manampalataya sa Diyos. Na hanggang huli, kahit na nakikita nila yung tanda, kahit na nababasa nila sa Biblia, kahit na nakapakinig na sila, pero pinili pa rin nila na maging matigas yung kanilang puso, kaya hindi sila nanampalataya, din, tsaka sila hindi parurusahan ng Diyos sa huling panahon. Naintindihan po. Choice po nila yun. Naintindihan po. Tayo lang po yung tumutulong sa kanila para mapatibay o para mabasag yung
choice nila na sana piliin nila kung ano yung tama. Yun lang po yung tungkulin natin. Naintindihan po. Kaya nga, si Apostol Pablo, ginampanan po niya yung kanyang tungkulin para sa mga brothers and sisters doon. Sa may hina, nagpakahina siya. Doon sa mga may hustong gulang, in-encourage pa sila. Pero doon sa mga tao na talagang ayaw pa rin iwan yung kalikas nilang pagkamakasalanan, patuloy pa rin gumagawa ng immoral na kasalanan, sabi dito, hindi ko na kayo pagbibigyan. Naintindihan po. At sabi dito, yamang naghahanap kayo ng katibayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin. Sabihin, yun nga, mayroong mga tao po doon na hindi kinikilala si Apostol Pablo bilang isang apostol. Mahanap sila na talaga ba? Na ikaw ay talagang sinugo ng Diyos? Alam naman natin ito doon sa aklat ng mga gawa, kung paano nagpakita o naggumawa ng isang himala yung Diyos para kay Apostol Pablo. Ano pong ginawa niya? Yung nasa daan siya papuntang Damasco, binulag siya, di ba? Nagkaroon ng mga kaliskis yung mga mata niya, hindi siya makakita. At doon yung time na kinausap siya ng Diyos. Saulo, Saulo, bakit mo inuusig? So sa pamamagitan po nito, mayroong experience si Apostol Pablo, personal experience, na kumilos talaga yung Diyos sa kanya. Kahit tayo mga brothers and sisters, hindi siya nire-recognize bilang apostol. Pero matibay yung paninindigan ni Apostol Pablo na ako ay naligtas din. Noon ako ay taga-usig, noon ako ay nagpapapatay ng mga Kristiyano, pero dahil nakilala ko talaga yung Diyos, in experience, ako ay nabago. So ginawa niya yung kanyang tungkulin para naman maligtas yung iba. Noon, nagpapapatay siya. Ngayon naman, tumutulong siya para maligtas yung iba. Ito po yung naging pagbabago ng buhay ni Apostol Pablo nung siya ay naligtas. Ngayon, sabi dito, na siya ay hindi mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan sa inyo. So, ibig sabihin na kahit na may mga hindi kumikilala kay Apostol Pablo bilang apostol, kumikilos pa rin yung Diyos sa kanila. Tinutulungan pa rin sila kumbaga. Dahil ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak doon sa impyerno. Kaya, sa pamamagitan ng mga apostolo, mga naunang Kristiyano, tinutulungan pa rin sila. Ngayon, sabi dito sa verse 4, sapagkat siya'y pinako mula sa kainaan, sino po yung tinutukoy niya dito? Si Kristo. Yes, si Kristo. Merong physical na katawan na meron tayo. Pero ganun pa man, lahat ng mga pagdurusa physically, nalampasan po niya sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo. Dahil nga meron siyang pagka-Diyos. Si Jesus Christ, yung Diyos na nagkatawang tao. Naintindihan po. Para siya ay mapa sa atin o makasama ng mga tao physically, yung Diyos, kailangan niya ng katawan. Hindi siya pwedeng bumaba dito bilang Diyos. Dahil mabawipe out po tayo. Tama po ba? Mamamatay tayo lahat kapag dito bumaba yung Diyos. Pero para makasama natin siya, makita natin kung paano kumikilos yung Diyos, yun si Jesus Christ. Naintindihan? At alam naman natin yung kanyang naging pamumuhay. Nakita rin natin sa pamumuhay ni Jesus Christ kung ano yung mga kahinaan niya physically. Okay? Huwag po kayong magkaroon ng misunderstanding na, ay, mahina pala si Jesus, kaya hindi siya reliable o kaya hindi siya talagang tunay na makapagbibigay sa atin ng comfort. Hindi po, okay? Dito po sa buhay niya, kung babasahin po ninyo yung 4 Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, tsaka John, makikita natin na mayroong mga kahinaan si Jesus Christ physically. Naintindihan? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na siya reliable. Ibig sabihin lang nito na siya mismo, yung nakaranas ng kahirapan, physically, para magawa niya tayong i-comfort. Physically, minsan emotionally, at minsan intellectually. Dahil siya mismo yung nakaranas. Naintindihan po. Bigyan ko po yun ng isang halimbawa. Nung si Jesucristo ay, siyempre, naglalakbay po siya para puntahan yung mga bayan, ibang lugar, para ipangaral yung ebanghelyo, para yung mga tao pagalingin sila sa kanilang mga sakit. Si Jesus Christ, nung nasa bangka siya, nakatulog siya. Tapos, mayroong isang malakas na unos, ginising siya ng kanyang mga alagad. Tignan po natin ito. Marcos chapter 4. Yung aklat po ng Marcos ay nagpapakita kay Jesus Christ o pinapakilala si Jesus Christ bilang isang tao. Pero kasabay nun, na siya mayroong flesh, dahil nga mayroong siyang kapangyarihan ng pagka-Diyos. Tingnan natin. Marcos chapter 4, verse 38. Marcos chapter 4, verse 38. Basahin na natin yung verse 37 hanggang 38. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka. Ano pat ang bangka ay halos mapupuno na ng tubig.
Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunanan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? So bakit po kaya siya natutulog? Dahil wala siyang ginagawa? So dahil sa dami ng ginagawa niya, syempre physically napapagod siya. Dahil nga meron siyang physical body. Naintindihan? Kaya nakatulog na siya sa paglalakbay po nila para tumawid dun sa lugar na yon. Pero habang naglalakbay sila sa kalagitnaan ng dagat, merong isang suliranin na na-experience po nila. Sabi nga dito, merong malakas na bagyo. Malakas na unos. Ngayon, yung si Jesus Christ na natutulog, physically exhausted po siya at fatigue. Talagang mahirap po yung kalagayan ni Jesucristo nung time po na yun na naglalakbay po siya. Pero sa kabilang banda, dito natin makikita yung kapangyarihan naman ng Diyos. Ngayon, anong ginawa niya dun sa unos na yun? Basahin natin, verse 39. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Umamayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng. Nakikita natin yung kahinaan ni Jesus Christ physically. Dahil nga pagod siya noong time na yun, kaya nakatulog po siya. Pero sa kabilang banda, ano po yung pinakita niya? Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Ano pong ginawa niya? Pinatahimik niya yung unos na malakas. Sabi dito na tumahimik ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. So merong kahinaan, merong kapangyarihan. Naintindihan po? So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ipinakita niya sa mga alagad kung siya ay makapangyarihan. Naintindihan? Kaya nga, ano pong sabi ng mga alagad nung time po na yun? Verse 31, basahin natin. Sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Nakita lang nila na, sinong tao na ito? Natutulog nga lang siya. Tapos, pagising niya, nagsalita lang siya, tumigil ka. Tumigil yung unos. Hindi po nila nakita or na-experience yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila, Jesus Christ physically, parang walang magagawa. Pero nung ginising siya, pinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Isa pa po, na makikita natin physically, na kahinaan ni Jesus Christ, nung tinutukso siya ni Satanas, ni Diablo, 40 days and 40 nights siya na hindi kumain. Sa Matthew chapter 4, doon natin nakikita yung kwento po na ito. Kaya nang sabi ni Satanas, gawin mo na pagkain yung mga bato. Di ba gutom ka na? 40 days and 40 nights ka nang hindi kumakain. Pagod ka na. Kaya sa pamagitan ng tukso na ito, ayun, pinapakita na, yes, physically, merong kahinaan yung Diyos. Pero, kahit na meron siyang kahinaan na 40 days and 40 nights siya hindi kumakain, pero ano po yung pinanghahawakan niya? Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga nagawa niya, na sabihin na, yes, hindi man ako nakakain. Kulang man ako sa tulog. Pero ano po yung kalooban ng Diyos? Hindi sa pagkain, hindi sa kung anumang physical works, kundi ang gawin ng kanyang kalooban. Ito yung pagkain niya. Naintindihan po? Dito po natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? At isa pa, nung si Jesucristo ay nananalangin, nagkaroon po ng matinding, sabi natin kabigatan. Nung habang nananalangin si Jesucristo, alam natin, yung kanyang pawis na lumabas ay dugo. So, sa sobrang bigat ng na-experience ni Jesus Christ yung time po na yun, sa sobrang panalangin niya, kahit na yung mga pawis niya, hindi na butil ng tubig, hindi na sweat, kundi dugo na yung lumabas. Tingnan po natin ito. Lucas chapter 22. Lucas 22 verse 44. Dito po nanalangin po siya sa may mga bundok ng Olibo. At sa verse 44, dito po natin makikita na nananalangin siya na sana, yun nga, lumampas na lang sana yung kopang ito para hindi siya mamatay physically. Pero nung pong sabi niya, Gayunmay, ang kalooban mo, yun dapat na masunod. Basahin natin yung verse 44. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. At ang kanyang pawis ay naging kaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo. Bakit po siya o paano nangyari na
Dahil siya ay, nung pag-pray niya, meron ng, yung pawis niya naging kagaya na ng malalaking patak na dugo. Bakit po? Sabi sa bandang itaas, matinding paghihirap. Physically, emotionally, sobrang pagod nung time na yon si Jesus Christ. At imagine po ninyo ito. Noong time po na ito, mamamatay na siya. Tama? Kung ikaw, halimbawa, ikaw, tinaningan ka na, magiging masaya ka pa ba? Ilang linggo ka na lang, sir, ma'am. Magkakaroon ka ng matinding kahirapan at kabigatan sa puso mo. Tama po ba? Baka nga doon ka na talaga magkaroon ng taimtim na prayer eh. Tama po ba? Si Jesus Christ, yung time po na ito, nakaabang na sa kanya yung kamatayan dun sa cross. Kaya ano po nangyari? Sobrang matinding paghihirap. Kaya nung nagpipray siya, ayun, nagbutil-butil na yung pawis niya na parang dugo. Actually, ito po isang rare case. Ang tawag po dito, hematohidrosis. Ewan ko kung, search nyo na lang po kung tama lang yung pagkakabigkas ko. Hematohidrosis. So, sa medical term, extreme stress causes blood vessels to rupture into sweat glands. So, sobrang tindi ng kanyang paghihirap, yung daluyan ng kanyang ugat. Sa halip na tubig or pawis yung lumabas, sobrang tindi, nagpuputukan. Kaya, sa halip na pawis, lumalabas na yung dugo. Sobrang tindi ng kahirapan po na-experience po ni Jesus Christ. At kahit na nung siya ay mismo nagbubuhat na ng krus, papuntang bundok ng Golgota, ano po nangyari? Habang nagpasan-pasan niya, tingnan po natin ito. Chapter 23, verse 26. Ito naman po, Lucas chapter 23, verse 26. Basahin po natin, verse 26, 3 to 1. Habang kanilang dinadala siyang papalayo, si Jesus Christ ito, hinuli nila si Simon na taga Cirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin ang kasunod ni. So dito po natin makikita na siyempre, hindi naman po magaan yung krus noong time po na yon, na sobrang bigat na po nito. At noong time na yon, hindi niya ito binubuhat ng may maayos na kalagayan. Binubuhat niya ito ng may sugat, mayroong latigo, kaya binugbog. Kaya sa sobrang exhaustion, nag-collapse na po yung kanyang physical na katawan. Kaya ano nangyari? Tinawag si Simon na taga Cirene para siya yung magbuhat dun sa cross para makarating si Jesus Christ dun sa bundok ng Golgota. Naintindihan po. Ngayon, hindi ito para hanapan ng kahinaan si Jesus Christ. Kailangan po natin maunawaan na siya mismo ay nakaranas din ng kahirapan. Naintindihan? Kaya nga, meron din siya kakayahan para i-comfort tayo kapag tayo naman na nagiging mahina. Naintindihan po. Kapag tayo naman nakakaranas ng mga physical or sabihin natin emotional o intellectual na kahirapan, pwede tayong tumakbo kay Jesus, pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya. Bakit? Kasi lahat ng yun ay na-experience niya, nalampasan niya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan? Tingnan po natin ito. Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4, verse 15. Hebreo chapter 4, verse 15. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, ngayon may walang kasalanan. Sabi dito, marunong siyang makiramay. Bakit? Kasi siya rin ay naging mahina physically. Tinukso din siya kung paano tayo tinutukso ni Satanas. Pero lahat ng yun na napagtagumpay niya dahil sa kapangyarihan po ng Diyos. Naintindihan po. At si Apostol Pablo, nabanggit niya na, pinako si Jesus dun sa krus. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, muli siyang binuhay. Pagkatapos ng ikatlong araw. Tama po ba? Yung pagkabugbog, sabihin natin yung talagang exhaustion sa pamumuhay ni Jesus Christ yung time po na yun, kahinaan. Pero sa likod nun, ipinakita yung kapangyarihan niya. Paano nahayag yung kapangyarihan ni Jesus nung siya ay nabuhay na pagkatapos ng ikatlong araw?
Nakapakita siya dun sa mga alagad na na-overcome ko yung kahinaan. Na-overcome ko yung plano sana ni Satan na pabagsakin at pigilan yung kaligtasan. Pero lahat ng ito na napagtagumpayan ko para magawa ko yung tungkulin ko bilang isang tagapagligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Kaya nga sabi dito, marunong siyang makiramay. Ano po ibig sabihin ng marunong makiramay? Nagkaroon siya ng same level ng ating kalagayan. Kumbaga, dinadamayan niya tayo, hindi siya kagaya nung mga, sabi natin, mga kaibigan natin na masyadong magaling, magpayo, na para bang walang kahinaan. Ako nga. Nararanasan mo yan? Ako nga. So, akala nila para bang hindi sila mahina. Pero si Jesus Christ, marunong siyang makiramay. Kaya nga meron siyang salita na sinabi sa atin, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong alalahanin dahil ako'y nagmamalasakit sa iyo. Naintindihan po. Kaya si Jesucristo, yes, may kahinaan physically, pero may kapangyarihan spiritually. Si Apostol Pablo, may kahinaan din physically, pero meron din siyang kapangyarihan spiritually. Dahil po ito sa kalooban po ng Diyos. Naintindihan po. At hindi lang sila. Siyempre tayo din. Yes, kung titignan natin yung ating sarili, tayo po hanggang ngayon mahina pa rin. Tama po ba? Kahit sabihin natin, matagal na ako sa church. Matagal na ako ligtas. Pero nanatili pa rin yung kahinaan natin. Tama po ba? Yung kahinaan natin physically, kahinaan natin spiritually, ay hanggang ngayon ay nandito pa rin. Naintindihan po. Pero kahit na ganun pa man, nandun pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Para saan? Para tulungan tayo na mag-improve. Naintindihan po. Para ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Halimbawa si Apostol Pablo. Siya rin ay mahina at hanggang sa uli, namatay po siya dahil sa hatol po sa kanya nung time po na yon. Pero kahit na ganun pa man, yung mga sulat, yung buhay ni Apostol Pablo na nakasulat dito po sa Biblia, nakikita po natin kung gaano ka makapangyarihan yung Diyos na kumilos sa kanya. Naintindihan po. Bakit sino ba yung Diyos? Yes. Sabi sa Biblia, tingnan natin, Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 29. Isaiah chapter 40, verse 29. Isaiah chapter 40, verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Ito po yung Diyos. Ito po yung Diyos na nasa Old Testament. Ito po yung Diyos na kumilos sa mga naunang propeta. Ito rin po yung Diyos na tumutulong sa mga apostol kung paano nila nagawang mapagtagumpayan yung kahirapan na na-experience nila kahit na hanggang na namatay po sila. At ito rin po yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating Christian life. Sabi dito, siya nagbibigay ng lakas sa mahina. At sa kanya na walang kapangyarihan, dinadagdagan niya ng kalakasan. Ayun, sino po yung mahina? Sino? Ako, tayo. Tama po ba? Ngayon, ito po isang pangako ng Diyos. Kung marirecognize at makikilala natin yung ating sarili na mahina, makakatakbo tayo sa Kanya, makakahingi tayo dahil siya yung Diyos na nagbibigay ng lakas sa mahina. Siya yung Diyos na nagbibigay kapangyarihan doon sa mga walang kapangyarihan. Doon sa mga walang lakas, siya yung nagbibigay ng kalakasan. Naintindihan po. Kaya nga, yung Diyos, yung lahat-lahat para sa atin. Physically, kulang tayo. Kahit nga materially, kulang tayo. Tama po ba? Lahat ng mga bagay ay wala kung wala yung tulong ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, kung palagi nating ilalagay ito sa ating puso, palagi tayong makakahingi ng tulong sa Diyos. Kagaya po ni Apostol Pablo. At alam natin na ito po'y pagpapakita ng pagpapakumbaba ni Apostol Pablo. Kung paano siya mahina, pero hindi lang siya nanatiling mahina. Kundi, nagawa niyang humingi ng tulong sa Diyos para magampanan po niya yung kanyang tungkulin para sa Ebanghelyo. Ito rin po yung ginagawa po natin sa ating Christian life ngayon. Kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa Diyos, kung hindi natin i-recognize yung ating sarili na mahina at hihingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, hindi po tayo makakatanggap. Naintindihan po. Yung Diyos ay mapagbigay.
Gaya na sinabi sa Mateo chapter 7, kung sino man humingi sa kanya, ibigyan niya. Hindi lang ito patungkol sa mga bagay na material o kung ano man kailangan natin. Kung kulang tayo sa karunungan, humingi tayo sa kanya. Kung kulang tayo sa kaalaman, humingi tayo sa kanya. Kung kulang tayo sa kalakasan, emotionally, humingi tayo sa kanya. Ito po yung sapat na dahilan para humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasi tayo po ay mahina. Naintindihan po. Hanggat hindi natin ma-recognize yung kahinaan natin sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakahingi ng taimtim ng kapangyarihan sa Kanya. Kung isipin mo na kaya mo na, kung isipin mo na okay ka naman, wala ka namang kailangan, meron ka namang lakas, hindi po yun uubra. Naintindihan po. Kahit nga si Haring David, nire-remind sa kanya ng mga propeta na yung mga bagay na meron ka, hindi galing sa'yo. Last time po, napag-aralan po natin sa Wednesday sermon, di ba? Yung mga bagay na meron siya, nakuha ba niya dahil makapangyarihan siya? Lahat yun ay galing sa Diyos. Naintindihan po. Kaya dito po natin makikita na kung gaano kakilala ni Haring David yung sarili niya at kung gaano siya nagtitiwala sa Diyos. Naintindihan po. Dahil sa kalakasan na meron yung Diyos, hinihingi niya ito sa Diyos para makatanggap po siya. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Awit 39. Atras po tayo. Ganito po tayo kahina. Awit 39 verse 5. Madalas po natin ito nakikita sa Bible Seminar. Awit 39 verse 5. Awit 39 verse 5. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito ang aking mga araw ay pawang ginawa mong ilang mga dangkal. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hiningal. So dito po, sinabi dito, yung aking mga araw, ginawa mong ilang mga dangkal. Hindi lang po yung araw natin, pati po yung kalakasan natin. Ilang dangkal lang. Yung kalakasan mo ba, nung ikaw ay bata, hanggang ngayon, kalakasan mo pa rin? Hindi na. Tama po ba? Yung karunungan mo, nung bata ka, karunungan mo pa rin ba ngayon? Ilang dangkal lang. At napuputol na yung karunungan natin. Yes, may mga na-acquire tayo ng karunungan, pero sobrang dalang na lang. Naintindihan? Ganito tayo kahina. At sabi nga dito, sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Para bang isang hininga lamang. Ano po ibig sabihin ng isang hininga? Ibig sabihin, yes, hindi magtatagal. At unstable. Yes, maring nung bata ka, marami kang award. Marami kang intellectual knowledge. Pero habang tumatagal tayo, yung isip natin, yung utak natin, umihina. Naintindihan? Kaya naman, kung maikilala natin yung ating sarili, makakahingi tayo palagi ng tulong sa Diyos. Kasi nga, siya yung source ng kalakasan na meron tayo. Yes, kulang man tayo sa kakayahan physically, humihina tayo intellectually, pero sa spiritually, makakahingi tayo at ito'y tuloy-tuloy. Naintindihan po. Kaya kailangan natin maunawaan na yung ating physical body, sandali lang. Naintindihan? Kaya hindi tayo dapat dito umasa. Huwag tayo umasa sa karunungan na meron tayo, kalakasan na meron tayo, kasi ito'y humuhupa. Ito'y tumitigil, ito po'y humihina. Naintindihan? Pero ganun pa man, kahit na tayo po'y mahina, kulang, pero dahil sa kapangyarihan po ng Diyos, tayo po'y nagiging malakas. Naintindihan po. Piyaw po na isang halimbawa. Alam natin na yung mga Israelita, nasa pagkaalipin ng mahabang panahon dun sa Egypt. Kaya na lang ginawa nila. Dahil dun sa kahirapan na meron sila, tumawag sila, dumaing sila sa Diyos. Hindi na namin kaya. Tama po ba? Then, dun gumawa yung Diyos ng paraan para makalabas sila sa pamamagitan ni Moises. Kung hindi tumawag yung mga Israelita, na Diyos, tulungan mo na kami, hindi na namin kaya. Baka umabot pa ng 500, 600, 700, or 800 years pa yung kanilang paghihirap. Tama po ba? Pero nung time na sila ay na-recognize nila na wala na kami magagawa, kailangan na namin ng tulong Diyos. Kaya ano po sabi ng Diyos? Narinig ko yung pagdaing ng aking bayan. Kaya gumawa siya ng paraan. Naintindihan po. So alam natin na ito po'y kumakatawan spiritually. Sa Egypt, wala sa kasalanan. Then, nung tinulungan sila ni Moises, tumawid sa dagat na pula, ito po yung kaligtasan. Walang kakayahan
spiritually, then nakalampas po sila dahil po sa tulong ni Moises at kapangyarihan ng Diyos, nakatawid na po sila para maging malayang bansa. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Deuteronomio chapter 4. Deuteronomio chapter 4, verse 37 hanggang 38. Deuteronomio chapter 4, verse 37 hanggang 38. Basahin natin po ng sabay-sabay. Verse 37 hanggang 38, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sapagkat minahal niya ang iyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak pagkatapos nila, at inilabas ka sa Ehipto kasama niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, na pinalaya sa harapan mo ang mga bansang lalong malalaki at makapangyarihan kaysa sa iyo, upang ikaw ay kanyang papasukin, upang ibigay sa iyo ang kanilang lupain bilang pamana daya sa araw na ito. Sa Egypt, wala silang kakayahan. Nung nasa ilang sila, kulang pa rin sila. At kahit na yung mismo pumasok sila sa Canaan, marami pa rin yung mga tao na tinignan lang yung kahinaan nila. Sabi nila, hindi natin kaya silang talunin, malalaki sila, mga higante, para lang tayong tipaklong sa kanila. Pero si Josue at si Caleb ay nagpakita ng pananampalataya at umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sila po yung pumasok, sila po yung nanguna, at yung mga bagong henerasyon na lumaki na, or sabi natin na ipanganak na dun sa ilang. Naintindihan po. Kaya sabi dito, sapagkat minahal niya ang iyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak pagkatapos nila. So yung una, may pagmamahal at nagpatuloy yung kanyang pagmamahal hanggang sa makapasok yung mga Israelita sa Canaan. Sabi dito, na pinalaya sa harapan mo ang mga bansang lalong malalaki at makapangyarihan kaysa sa iyo. So yung mga kinalaban nila dun sa Canaan, sa pagpasok nila, lahat yun mahina sila, hindi nila kaya mag-isa. Kaya naman, tumulong yung Diyos para ipakita yung kapangyarihan niya sa mga Israelita. Naintindihan po. Kaya naman, napagtagumpayan nila yung pagsakop sa Canaan. So dito po natin makita kung paano ginagabayan ng Diyos yung mga Israelita. Kasi una, mahina sila, wala silang kakayahan. Hanggang sa sila ay makapasok dun sa Canaan, masakop yun, nandun pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa sila ay makapanirahan na dun sa Canaan na ipinangakong lugar para sa kanila. Tayo rin. Ito po yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Nung tayo naligtas, wala tayong kakayahan para iligtas yung sarili natin. Tama po ba? Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, tayong lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Physically, emotionally, at kahit na anong aspeto, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Tama? Pero nung inihayag sa atin ng Espiritu Santo yung kapangyarihan ng Diyos na ipinakita dun sa krus, at yun yung pinanampalatayanan natin, then, saka tayo naligtas. Naintindihan po. At kahit nga mismo yung kaligtasan para sa atin, hindi lang tayo yung gumawa. Para tayo maligtas, tumulong yung Espiritu Santo sa puso natin. Para lumambot, magpakumbaba, at tingin yung tulong ng Diyos para tayo maligtas. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, lagi natin napapakinggan, tayo po'y gaya ng mga tupang naligaw. Tama po ba? Nakita na po ba kayo ng isang hayop na naniligaw o kahit na tao na naniligaw? Parang hopeless di ba? Hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung saan kakain, hindi alam kung saan matutulog. Yun po tayo. At hindi natin alam kung magpapatuloy pa yung bukas natin kinabukasan. Tayo po itupang naligaw. Pero, sabi sa awit 119 verse 176, ako'y naligaw na parang tupang nawala. Pero sabi sa Biblia, ako'y hinahanap ng Diyos. Nung habang nabubuhay ako dito sa mundong ito, hinawakan niya yung likod ko at ipinapakinig sa akin yung tunay na ebanghelyo sa pamamagitan ng Bible Seminar. Naintindihan po. Yun po tayo. Ganito po tayo kahina sa harapan po ng Diyos. Kaya nga kahit nasa kaligtasan, kailangan niya tayong tulungan. Naintindihan po. At kahit sa Christian life natin, hindi rin natin ito kayang ipamuhay ng mag-isa.
Dahil hindi naman tayo sanay, hindi naman natin alam kung ano po yung tunay na kahulugan ng Christian life pagkatapos ating maligtas. Pero sa pamamagitan po ng church, dito niya po tayo nilagay. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po nito, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Palagi pong binabanggit yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yun nga, yung mga Israelita, nung nakita nila si Jesucristo na gumagawa ng kapangyarihan, kaso nga lang, hindi para sa espiritual, doon lang sila umasa. Ay, si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit. Ay, si Jesus nagpapagaling ng mga bulag, pilay, at bumubuhay ng patay. Nagkamali sila sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kinilala lang nilang kapangyarihan ng Diyos para sa physical. Tama po ba? Kaya ano po nang sinabi sa kanila ni Jesus? Tingnan natin. Matthew chapter 22. Matthew chapter 22 verse 29. Basahin po natin Matthew chapter 22 verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan. Ang alam lang nilang kapangyarihan ng Diyos ay para sa physical. Actually, ganito rin naman tayo noon eh. Masalan tayo sa kapangyarihan ng Diyos para sa physical. Hindi natin hinihingi yung tulong ng Diyos para tayo maligtas. Dahil nga sobrang hina ng ating, dahil nga patay yung ating espiritu, wala tayong senses para makita yung kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi tayo tutulungan ng Espiritu Santo, hindi natin malalaman. Kaya yung mga Israelita, ito po yung nangyari sa kanila. Gusto nilang gawing hari si Jesus para hindi na sila maging alipin ng Roma. Kumbaga, para matalo nila yung mga bansa sa paligid. Gusto nila yung kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang pakinabang lang. Actually, after po nating maligtas, yes, yung kapangyarihan ng Diyos ay umiiral para sa atin. Pero wag lang tayong umasa doon sa kapangyarihan na ibinibigay niya physically. Dahil hindi lang yun yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Huwag tayong maging kagaya ng mga Israelita na hindi na natin alam kung ano yung salita ng Diyos, hindi pa natin alam kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya anong ginagawa natin? Kinikilala natin siya. Pinag-aaral natin yung Bible. Naintindihan? Para hindi tayo mahulog sa mga ganitong klaseng mga maling pagkakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral ang salita ng Diyos. Yung kapangyarihan naman ng Diyos para lang sa physical? Siyempre hindi. Tama po ba? Pero ano ba yung gusto nating kapangyarihan ng Diyos? Ano ba yung hinihingi nating kapangyarihan? Physical, material, o minsan pinansyal, o yung kalakasan para sa Christian life? Ano ba yung dapat na kapangyarihan na hinihingi natin? Yes, yung dapat yung kapangyarihan para sa ating Christian life. Kasi yung mga bagay na kailangan natin, bonus na lang. Magagawa natin yun kung meron tayong kalakasan o kapangyarihan na mula sa Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, huwag tayo magkamali ng paghingi ng kapangyarihan ng Diyos. Hingin natin yung kapangyarihan ng Diyos para sa ating Christian life. Para sa paglago ng ating pananampalataya, sa paglago ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, para magawa natin yung kalooban ng Diyos. At actually, ito rin po yung ginawa ni Apostol Pablo. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang Christian life, marami pa rin siyang kakulangan. Marami siyang kahinaan, pero humingi siya ng tulong sa Diyos para magampanan po niya yung kanyang tungkulin bilang isang apostol. Alam naman natin, yung naging buhay ni Apostol Pablo, nung siya ay naging apostol. Naging mabuti ba yung buhay niya? Para kasing yung title ng apostol, para bang napakataas eh. Pero bilang apostol ni Kristo, para kay Apostol Pablo, naging maganda ba yung buhay niya? Hindi. Alam natin kung ano yung naging mga kahirapan na na-experience po niya. At actually, ito rin po yung maring mararanasan natin kung gagawin natin yung kalooban po ng Diyos. Maraming mga kahirapan. Pero, sa kabilang banda, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin kung paano siya tumutulong sa atin. Kaya naman, sabi niya, kami ay may hina sa Kanya. Dun sa binasa nating verse, sa main verse natin, sa 2 Corinto chapter 13, verse 4. Balikan na lang natin, tingnan lang natin at basahin. 2 Corinto chapter 13, verse 4.
Basahin po natin. Verse 4. Basahin natin ulit. 3, 2, 1. Sapagkat siya'y pinako mula sa kahinaan, subalit nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kami ay mahihina sa Kanya. Ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabihin, makapagpatuloy sila sa pamamagitan o kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan po ng Diyos. Kaya bagaman si Apostol Pablo ay mahina physically and spiritually, siya ay nabubuhay ayon sa kapangyarihan po ng Diyos. Atras po tayo sa 2 Korinto, chapter 4, verse 7 hanggang 11. 2 Korinto, chapter 4, verse 7 hanggang 11. Babasahin din po natin ito. Kalawang Korinto, chapter 4, verse 7 hanggang 11. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Sabi dito, taglay namin yung kayamanang ito yung biyaya ng Diyos sa sisidlang lupa. Ano po yung sisidlang lupa? Nagre-represent po ito sa kanyang katawan. Merong biyaya na nasa loob ko, kahit na yung katawan ko, mahina at nabubulok. Naintindihan po. Tayo rin po. Kaya kahit na tayo po ay pinagmamalupitan, ngunit hindi naduduro. Kaya ni Apostol Pablo, bakit? Napakalaki ng kapangyarihan na meron sa kanya. Yung biyaya na meron sa kanya sa kanyang puso, ito po yung mas pinapahalaga niya. Dito siya nakatingin. Hindi dun sa kahirapan na na-experience niya. Yes, pinagmamalupitan sila. Pero, nadudurog. Nawawasak ba? Nawasak ba si Apostol Pablo? Hindi po. Sabi sa mga gawa, kahit na pinagbabato si Apostol Pablo, bumangon siya ulit. Tapos, nagpatuloy sa pangaral. Dahil po sa kapangyarihan po ng Diyos. Sabi dito, pinagmamalupitan, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig, subalit hindi pinababayaan. Inululugmok, subalit hindi napupuksa. So dito po niya sinabi, yung kahinaan niya, pero may kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kahit na siya pinagmalupitan, hindi siya nadurog dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nalito siya, pero dahil sa kahinaan niya, pero hindi siya pa rin nawalan ng pag-asa. Kasi nga, may kapangyarihan ng Diyos. Inusig siya, pero hindi siya pinabayaan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Inilugmok siya, pero hindi napuksa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, tayo rin po, may ganitong klaseng kalakasan na matatanggap mula sa kapangyarihan po ng Diyos. Kahit na tayo, minsan, kulang yung ating kakayahan physically, sa kaisipan, at kahit na sa mga bagay para sa ating Christian life, pero sa kabilang banda, mayroong kapangyarihan po yung Diyos. Naintindihan po. Isang halimbawa dito, yung kahinaan po ni Apostol Pablo. Physically, meron din siyang mga kahinaan. Isa po sa mga kahinaan niya, binanggit niya sa isa sa mga aklat niya. Sabi niya, mayroong isa siyang tinik sa laman. Sabi niya, sugo ni Satanas. Meron siyang chronic disease at talagang may malubha siya kung sakit noong time po na yun. Tingnan po natin ito. Galatia chapter 4. 2 Korinto chapter 12 muna. 2 Korinto chapter 12 verse 7. Basahin po natin 2 Korinto chapter 12 verse 7. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lalo na sa kalabisan ng mga pahayag. Kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman
isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Actually, yung kahinaan natin, hindi po yan curse, hindi po yan masama. Yan po ay biyaya para sa atin. Para saan? Para saan po yung kay Apostol Pablo? Para saan daw po yung tinik sa laman? Naintindihan po niya ito na binigay ito ng Diyos biyaya para sa akin upang hindi ako mataas. Ngayon, kung hindi mo na makikita yung kahinaan mo, yung puso mo, magiging mapagmataas. Ngayon, evaluate niyo po yung sarili po ninyo. Evaluate natin yung sarili natin. Meron po ba? May mga tinig sa laman? Ang gusto natin alisin sa ating sarili. Para ba gusto natin na mawala na lang to para makagawa ako para sa aking Christian life. Pero bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin yan? Si Apostol Pablo, maraming beses niya na pinag-pray ito. Binanggit nga dito, 3 beses niya na nakalagay ito sa Biblia. Hindi ibig sabihin 3 beses lang sa buong buhay niya. Sabihin ito lagi. Lagi niya inuulit. Pero kahit na ganun, ano pong sabi niya? Upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Itinuring niya yung kahinaan niya bilang biyaya. Ngayon ito rin po yung dapat na maging puso natin para maging mapagpakumbaba yung ating puso. Naintindihan po. Actually, binibigay ng Diyos para sa atin, hindi para saktan lang tayo, hindi para pahirapan lang tayo. Kapag binigyan tayo ng Diyos o pag na-recognize natin yung ating mga kahinaan, yung mga kakulangan natin, that's the time na tayo po'y humingi palagi ng tulong sa Diyos. Diyos, mahina yung katawan ko. Kulang, hindi ko kaya yung mga bagay na pinapagawa mo. Pero maniwala tayo, nabibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Actually, dun sa retreat center, madalas ko po ito nakikita. Meron po talagang mga matatanda na nandun, mga senior. Pero dahil sa pagnanais ng puso nila na tumulong, hindi nila inaalintana yung kahinaan po nila. At isa pa sa ikinakatuwa ko, na kahit na nakikita ko sila na napapagod, nananatili sila nakangiti. Bakit? Saan sila nakatingin? Sa kapangyarihan ng Diyos na tinatanggap nila para magawa yung mabibigat na task. Unlike doon sa iba na gumagawa nga pero nakasimangot. Bakit? Kasi nakatingin lang sa kahinaan nila. Ano ba yan? Hindi ko matapos. Ano ba yan? Hindi ko magawa. Yung iba hindi tumutulong. Pero kahit na ganun pa man, meron talaga mga brothers and sisters na talagang masaya sila na gumagawa. Bakit? Para sa puso nila, mas malaki yung kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kahinaan nila. Kagaya ni Apostol Pablo. Ginagawa nila na matapos yung task, nagawa ng mga brothers and sisters na ma-overcome yung hindi usual nilang ginagawa. Usual po ba yung sa mga nakasama? Usually po ba yung ginagawa po ninyo na magtahi ng net? Lagi po ba yung ginagawa sa bahay ninyo? Yung pagkakabit ng tolda, pagbubuhat ng paleta, lagi po ba? Kaya pa makikita natin na talagang hindi natin kaya kasi hindi tayo sanay. Tama po ba? Pero, kung yung kahinaan natin, ibabaling natin na makita yung kapangyarihan ng Diyos, magagawa natin ma-overcome ito. Yes, kulang ako, pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, nagagawa ko. Kaya ito po yung napakagandang dahilan para maging mapagpasalamat. Kaysa dun sa mga tao na, yes, ginawa, tumulong, pero yung mukha naman nakasimangot. Sayang yung biyaya. Naintindihan po. Yes, mahirap. Kahit sino naman eh. Pero bakit yung mga brothers and sisters na mayroong biyaya sa kanila dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nanatili sila nakangiti? Kagaya ni Apostol Pablo, meron siyang tinik sa laman. Pero naunawaan niya na ito'y biyaya. Itinuring niya na ito'y napakahalaga para mapanatili ko yung pagiging humbleness. Actually, hindi po biro or hindi magaan na bagay na pamanatili yung ating pagiging mapagmakumbaba. Kasi ang nature natin, syempre, maging mapagmataas. Makilala, ma-recognize. Yun po yung nature natin. Pero mapanatili yung pagiging mapagpakumbaba, hindi natin kaya. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng kahinaan, ng weaknesses. Sa interview, di ba, minsan may sinasabi, tell me your weaknesses. Yung iba, yes, ang galing nila sumagot.
Dami nilang sinasabi, gagawa nilang explain. Pero hindi po yun ibig sabihin para lang sabihin mo kung ano yung mga negative sa'yo. Sa pamamagitan mo na alam mo kung ano yung dapat mong i-improve. Pero kung para sa'yo, wala ka nang i-improve, good job na. Pwede na applyin mo, boss. Pero kung mapapanatili yung puso natin na maging mapagpakumbaba. Halimbawa si Apostol Pablo, yes, kumilos yung Diyos sa kanya ng maluwalhati. Hindi dahil sa kakulangan ni Apostol Pablo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya tumingin sa kakulangan niya, kundi nakatingin siya sa kapangyarihan po ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Galatia chapter 4. Galatia chapter 4, verse 13 hanggang 14. Galatia chapter 4, verse 13 hanggang 14. Isa rin po ito na binanggit ni Apostol Pablo sa kahinaan po niya. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya ng isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo. So dito po natin makita na meron talagang kahinaan si Apostol Pablo habang nangangaral po siya. Hindi malinaw kung ano po yung naging sakit niya habang nangangaral po siya ng Ebanghelyo o bago siya mangaral ng Ebanghelyo. Pero sabi dito, yung mga brothers and sisters na tinanggap o tumanggap sa kanya, hindi nakita o hindi tinignan yung kahinaan ni Apostol Pablo. Saan sila nakatingin? Doon sa kapangyarihan ng Diyos. Baga parang maluwalhati si Apostol Pablo para sa kanila. Dahil si Apostol Pablo yung nakatulong para sa kanya o para sa kanila na, yun nga, makapagpatuloy sa kanilang Christian life. Isa pa po, 2 Corinto chapter 4, verse 16. Basahin po natin. 2 Corinto chapter 4, verse 16. Basahin po natin. 2 Corinto, chapter 4, verse 16. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Sabi dito sa panloob, ano po nangyari sa katawan niya? Nabubulok. Actually, ito po yung nangyari sa katawan natin. Hindi po palakas yung yung ating katawan. Pahina po na yung pahina. Kasi nga nabubulok ito. Humihina talagang nade-deteriorate. Naintindihan po. Pero sa halip na tumingin lang sa kahinaan niya, ano po yung laging binabago kay Apostol Pablo? Yung panloob na pagkatao. Dito, hindi na natin magagawang pigilan pa yung ating pagtanda. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, di ba, maraming mga gamot or kung ano-ano mang mga iniinom. Minsan ini-inject para pigilan lang yung aging ng katawan. Actually, temporary lang po yan. Ano po yung dapat natin bilang isang Kristiyano na mas palaging tandaan? Yung ating katawan, bagamat nabubulok, yung ating panloob na pagkatao ay patuloy na binabago araw-araw. Naintindihan po. Kasi Apostol Pablo, yes, alam niya na nabubulok yung kanyang katawan. Humihina talagang kulang sa kakayahan. Pero, nakatingin siya sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, nagagawa niyang ma-renew yung kanyang panloob na pagkatao araw-araw. Naintindihan po. Sabihin, para sa kanya, mahalaga yung pagiging mature sa kanyang Christian life. Hindi niya iniisip yung pagiging mature in age. Saka, tinitingnan din niya yung panloob na pagkatao kung ito ba ay lumalago din. Naintindihan? Kasi kung nakatingin ka lang sa physical na paglago mo, eventually, nakikita mo yung mukha mo, puro wrinkles na, o puro sa hindi na maganda. Sabi nga na yung kagandahan ay lumilipas. Pero yung panloob na pagkatao, yung ibig sabihin yung kanyang character, lumalago. Tumitibay at nagiging hustong gulang na Kristiyano. Naintindihan po. Yan naman.
Sa ating Christian life, ito po yung isang mahalagang bagay. Hindi lang po tayo nag-aaral para maraming malaman. Naintindihan po? Sa school, yes, ginagawa po natin ito para marami kang malaman, para kapag kinailangan na yung kaalaman mo, magagamit mo. Tama? Yung pinag-aralan mo, ibig sabihin, magagamit mo dun sa course o kung dun sa anumang trabaho na in-applyan mo. Pero ano po yung isang mahalagang bagay na dapat po nating ini-improve din? Hindi lang po sa impormasyon, hindi lang po sa kung ano yung mga kwento sa Bible, ano po yung dapat nating mas higit pa na ini-improve? Ano po? Basahin po natin ulit. Dun sa bandang ibaba, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Character development. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ito po isa sa mahalaga na palagi nating tandaan. Hindi ko lang dapat pinaparami yung kaalaman ko sa Bible. Yes, kailangan po yan. Pero kung yung karakter mo naman ay nananatili na mapagmataas, mayabang, hindi mapagmahal, yung pananalita hindi mabuti, kahit na marami ka pang alam sa Bible, pero na pong iisipin ng iba, hindi ka pa rin magiging reliable para sa kanila. Naintindihan? Kaya yung character development ay palaging dapat natin tandaan. Hindi po character lang para physical na tao dito po sa lipunan. Yung ating character sa harapan po ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung si Apostol Pablo na yung panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Actually, mahirap po ito. Meron tayong mga habits na kinasanayan. Tama po ba? Meron tayong mga, sabihin natin, mga, kumbaga nakaugat na mga habits o bad habits sa atin. Kaya kung instantly, hindi natin ito kagad mababago. Kaya ano po yung dapat gawin? Araw-araw. I-improve. Naintindihan po. Araw-araw, i-improve natin yung ating sarili. Hindi lang po dapat na marami lang tayong alam. Actually, nakakatakot nga po yung kapag maraming alam sa Bible. Bakit? Tapos, yung character development o yung Christian life, kapag nakikita mo, hindi naman din talaga maayos, nakakatakot po yun. Bakit? Malaki lang yung ulo. Pero kung yung ating Christian life, yun po yung mas ini-improve, yes, nakikita natin kung gaano talaga tayo kahina. As much as tayo po'y lumalago sa ating Christian life, doon natin makikita na talagang napakarami pa rin nating kahinaan. Naintindihan po. Kaya ito po'y mas mahalaga. Si Apostol Pablo, yes, tumanda physically, nabubulok. Sabi nga sa Philemon, chapter 1, verse 9, ako'y matanda na. So alam niya, nakukulang na siya sa kakayahan. Pero ganun pa man, tinignan po niya yung kanyang, o yung kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Isa pa pong kahinaan na meron siya. Galatia chapter 6. Galatia chapter 6 verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Paano daw po siya magsulat? Big letters. Bakit kaya big letters? Malabo na po yung mata niya. Kaya nga sa ibang sulat niya, iba yung pinapasulat niya. Naintindihan po. Pero dito po sa Galatia, siya mismo yung sumulat. Pero, gamit yung malalaking letters. Imagine po ninyo yun. Napakahirap po nito. Tama po ba? Yung maliliit nga, napakahirap na isulat Paano pa kayo malalaki? Para dun sa isang tao na tumatanda, humihina, at maraming kakulangan o dumadagdag yung kakulangan, pero nandun pa rin yung pagnanais ni Apostol Pablo para matulungan yung brothers and sisters na maihatid yung message ng Diyos. Naintindihan po. Bakit? Saan siya nakatingin? Sa kapangyarihan ng Diyos, sa kumikilos sa Kanya. Kaya nagawa niya na sumulat ng 14 na aklat dito po sa Bagong Tipan. Kahit na may tinik siya sa laman, kahit na tumatanda siya, kahit na yung kanyang mga mata lumalabo na, nagawa pa rin niya yung kanyang tungkulin. Bakit? Dahil sa kapangyarihan po ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman si Apostol Pablo ay tinuring na dakilang apostol, hindi lang dahil sa physical strength or kung ano mang meron siya. Hindi, yung biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos
na nasa likod po niya. Naintindihan po. Isa pa po. Ikalawang Korinto, chapter 11. Tama. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 24. 2 Corinthians, chapter 11, verse 24. So may physical na kakulangan si Apostol Pablo at syempre meron din siyang emotional na kahinaan. Meron din siyang mga natamo na mga sakit sa kanyang emosyon. Tingnan po natin ito. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 24 hanggang 28. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Sa mga ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hugpit. Kulang isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong inasakan ng barko. Sa isang gabi ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay. Nasa panganib sa mga ilog. Panganib sa mga magnanakaw. Panganib sa mga kababayan. Panganib sa mga hintil. Panganib sa lungsod. Panganib sa mga ilang. Panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, kiniginang. Sabi dito, verse 28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na bibigatan sa alalahanin para sa iglesia. So, alam natin na si Apostle Pablo kung gaano niya kamahal yung church. Kahit na yung mga binanggit po dito na mga kahirapan na meron siya, nagawa po niya yun nalampasan. Bakit? Dahil meron siyang malaking pag-ibig para sa iglesia. Kaya sabi dito, araw-araw siyang nabibigatan sa alalahanin para sa iglesia, para sa church. So kahit na mahirap yung kalagayan niya physically, pero ano po inaalala niya? Yung Christian life. Naintindihan po. Ito rin po yung isang mahalagang bagay na palagi natin pag-isipan na sa ating Christian life, personally. Yes, mahina tayo physical. Kulang. Maraming mga bagay na hindi alam. Pero yung Christian life na pinapalago o yung pagkatao natin sa panloob, patuloy na nade-develop, ito po yung mabuting paraan. Naintindihan po. Ng ating panloob ng pagkatao, kagaya ni Apostol Pablo, nakatingin siya sa alalahanin para sa iglesia. Si Apostol Pablo, meron siyang puso na ganito kalaki. Alalahanin yung iglesia. At ito rin po yung sa pinapipray ko. Sana magkaroon ako ng ganitong klaseng puso. Sana lahat ng mga alalahanin ng kahit na sa church, bawat brothers and sisters, palagi kong matanggap, palagi kong matulungan sila. Hanggang ngayon, kulang pa rin po ako. Kaya palagi ko po ito pinagpipray sa Diyos. Pero sa inyo po, personally, ano po inaalala po ninyo? Yung pagkain bukas, yung baon, yung schoolworks. Yes, hindi po maalis yung alalahanin na yan sa atin. Pero meron pang isang dapat na alalahanin. Ano po yun? Ang inyong Christian life. Kung hindi mo na inaalala yung Christian life mo, i-check mo. Baka mamaya, wala nang lakas yan. Baka hindi na kayang gumalaw o hindi na kayang umusad. Kasi ang lagi nilang inaalala, yung mga bagay para sa physical. Yung alalahanin para sa iyong Christian life ay napakahalaga. Doon nagsisimula yung pagnanais na mag-improve. Kung hindi mo inaalala yung Christian life mo, wala na rin pong room para mag-improve ang iyong Christian life. Naintindihan po. Pero kung para sa atin, mahalaga yung Christian life is sisikapin natin. Kahit na tayo mahina, aasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito, isa pa. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa akin, ako'y binubuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating. So dito,
Nalalapit na yung kanyang kamatayan. Para siyang inuming handog, ibinubuhos hanggang sa huling patak. Yun po yung paghahandog ng kanyang buong buhay para sa kanya, para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa ministry na binigay sa kanya. So, huling patak na yung tawag nito, yung ibubuhos niya. At sabi dito, papanaw na ako. Pagpanaw ko, dadating na. Kaya ito po yung naging isang highlight kay Apostol Pablo, na kahit na siya yung ibuhos na kagaya ng isang inuming handog para sa church, para sa ebanghelyo, hanggang sa huling patak ng buhay niya, ginampanan po niya. Kahit na mahina siya, maraming kakulangan, maraming experience na hindi maganda, pero hanggang huli, nagawa niya po itong malampasan. Naintindihan po. Ito po isa sa minsan kinakatakot ko rin sa aking Christian life. Para sa mga brothers and sisters na may mga nakakaranas ng mga kahirapan. Actually, lahat naman. Pero yung kalagitnaan ng kanyang kahirapan sa kanyang Christian life, ay tumitigil na. Ayoko na. Wala naman nag-i-improve. Ganito pa rin. Lagi pa rin kaming mahirap. Lagi pa rin kaming kulang. Tapos tumitigil na lang sa kanilang Christian life. Actually, hindi po yun yung option eh. Hindi option para sa atin na tumigil. Ang option palagi para sa atin, tignan kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi nga tayo yung kulang, tayo yung wala, tayo yung mahina. Pero kung titingin tayo sa kapangyarihan ng Diyos, yes, makukuha natin yung panibagong lakas. Kaya sabi sa Biblia, sa Isaiah chapter 40, bagamat yung kabataan humihina, bagamat maubos yung kanilang kalakasan, sila ay magkakaroon ng panibagong lakas. Kanino galing yun? Sa Diyos. Sa kapangyarihan niya. Kaya yung Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo hahayaan na malugmok sa ating Christian life. Nagbibigay siya ng mga kapangyarihan, nagbibigay siya ng kalakasan para sa ating Christian life. Naintindihan po? Kaya hindi po tayo masisiro sa ating Christian life kung aasalan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kahit nga yung mga Israelita, nung sila nakikipagdigma, sinasabi sa kanila ng Diyos, huwag kayo umasa sa mga kabayo ninyo, huwag kayo umasa sa sandata ninyo, huwag kayo umasa sa dami ninyo. Palagi kayong tumingin sa akin. Dahil ako yung source na kailangan ninyo para sa pagtatagumpay nyo sa inyong Christian life. Kaya lang dapat gawin. Halimbawa si Josue. Ano yung sabi kay Josue? Magpakalakas ka lang at magpakatapang na mabuti. Naintindihan? At isa pang bagay, yung mahalaga dun sa binanggit po ng Diyos para kay Josue. Tignan po natin, Josue chapter 1. Josue chapter 1. Josue chapter 1. Basahin po natin yung verse 8 hanggang 9. Josue chapter 1, verse 8 hanggang 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inuutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlulupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man umaroon. Ano pong sabi dito? Yung aklat ng kautusan. Ano po ito? Yung mismong Biblia. Yung mismong salita ng Diyos. Ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi yung pagbubulay-bulayan, araw at gabi. Then, pag napagbulayan na, nabasa na, ano po yung kasunod? Sundin. Yung mga nakasulat po dito. Naintindihan po. Ito po yung pangako ng Diyos para sa kanila. Kung hindi mo ihiwalay yung sarili mo sa kapangyarihan ko at sa words of God, mapagtatagumpayan mo. Sabi dito, ako magkagayoy, pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Naintindihan po. Kaya yung tagumpay sa ating Christian life, hindi natin makukuha ng ating sarili lang. Kasi nga tayo po yung mahina. Makukuha natin ito sa kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng Biblia. Saan ba natin makukuha yung kapangyarihan ng Diyos? Dito.
Ito yung source ng kapangyarihan natin. Ito po yung pagkain para sa ating espiritu. Naintindihan po? Kaya naman, napakahalaga para sa atin ng words of God. Napakahalaga para sa atin ng salita ng Diyos. Ito po yung pagkain sa ating espiritu. Actually, may babala po yung Diyos para sa salita ng Diyos. Tingnan po natin ito. Jeremias chapter 11. Jeremiah chapter 11 verse 3. Jeremias chapter 11 verse 3. Basahin po natin yan sabay-sabay. Jeremias chapter 11 verse 3. Basahin po natin yan sabay-sabay kapag nakita na po. 3, 2, 1. Sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sumpain ang taong hindi nakikinig sa mga salita ng tipang ito. Actually, hindi po optional para sa atin. Yung pagbabasa o kaya paikinig. Ito po yung source ng kinakailangan natin para sa ating Christian life. Kaya, kung sisiyasatin natin, bakit ba tayo nahihirapan sa ating Christian life? Yes, mahirap yung mundo. Hindi naman ito mag-i-improve eh. Patuloy na tayo mahihirapan dito sa mundong ito. Pero bakit, kung titignan natin, kung sisiyasatin talaga natin yung ating Christian life, bakit ba tayo nahihirapan sa ating Christian life? Dahil kinukulang din tayo ng words of God. Sabi dito, susumpain. Sa time nila, paikinig lang yung kailangan nila kasi hindi pa tapos yung Biblia. Pero po sa panahon po natin ngayon, naghihintay pa ba tayo na mangusap yung Diyos sa kung anumang paraan? Nandito na po yung Bible. Nandito na po yung Biblia para sa atin. Ngayon, ito po yung source ng ating kalakasan. Yes, mahina tayo physically, kulang spiritually. Pero para makuha natin yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin yung words of God. Kaya palagi po ninyo i-evaluate yung Christian life po ninyo. Kapag mayroong mga kahirapan, mayroong mga kaguluhan, or sabihin natin mga hindi maayos na sitwasyon, palagi mong i-remind yung sarili mo, teka lang, baka kulang ako sa words of God. Akala ko lang sapat yung binabasa ko, akala ko lang okay na pinapapakinggan ko. Nakakalimutan ko na pagbulayan, nakakalimutan ko na iukit sa puso ko. Kasi kahit sino naman pwede magbasa eh. Kahit na hindi save, mas marami pa nga silang binabasa kaysa sa atin eh. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po yung nagdadigest, nagbubulay-bulay at isinasabuhay yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Doon po natin makukuha yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang po sa kaalaman. Naintindihan. Kaya naman, kung tayo naman ay magtutuon sa salita ng Diyos, yes, tayo rin po ay bibigyan ng mga biyaya na kailangan po natin. Kaya nga si Apostol Pablo, nagawa po niyang malampasan yung mga kahinaan na meron siya dahil sa kapangyarihan po ng Diyos at dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa pangako niya. Naintindihan po. Kaya isa sa sikat na verse na binanggit po ni Apostol Pablo, basahin po natin. 2 Corinto chapter 12, verse 11. Siguro yung iba, kabisado rin po ito. 2 Corinto chapter 12, verse 11. Sorry, verse 10. Kalawang Korinto, chapter 12, verse 10. Basahin po natin kung nakita na po. 3, 2, 1. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, halos dito na ibinuod yung nangyari sa kanyang kahinaan eh. Yung kahinaan niya na nilait siya, nahirapan siya, inusig siya, at may mga sakuna. Ganun pa man. Sabi niya, nasisiyahan ako. Actually, ito isa sa mahirap i-train sa Christian life. Yung masiyahan sa kahirapan. Ano po yung tendency na ating Christian life o ang ating puso kapag dumadating yung kahirapan?
Natural, nag-aalala tayo. Tama po ba? Kasi yun yung response or natural response ng ating katawan. Kapag mayroong kahirapan, yan, nadi-discourage, minsan nanlulumo, minsan umiiyak. Pero natry nyo na po na ipagpasalamat kasi may mga kahirapan na na-experience. Naku, mukhang hindi pa na-experience. Pero try nyo po. Dahil po itong isang magandang paraan na yung ating puso, palaging umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Diyos, salamat kasi may mga kahirapan ako na-experience para makapag-pray ako na mas taimtim. Salamat kasi pina-experience mo ito para mas lalo akong lumapit sa iyo. Kasi kung hindi ko ito nararanasan, anong tendency natin? Makakalimutan natin yung Diyos. Sasantabi na lang natin siya kasi okay naman yung sitwasyon eh. Pero yung maging masaya sa kahinaan, maging masaya sa paglait, maging masaya sa kahirapan, pag-uusig at ang mga sakuna, makakamtan lang natin ito kung nakatingin tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, sa Roma, chapter 8, na yung mga kahirapan, hindi po yun pinapahintulutan ng Diyos para lang tayo sirain. Lahat ng yun ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban para sa lahat na nagmamahal sa kanya. Kaya yung kahirapan na na-experience, hindi po yung masamang bagay. Naintindihan po. Kung meron mang nangyayari na sabihin natin hindi maganda, palagi natin isipin. I-check yung ating sarili. Teka lang, baka may kasalanan naman ako. Baka hindi ko pa nare-repent. Baka mamaya, akala ko lang, kahirapan ito, training ito, yung pala, disiplina na. Kaya hindi ko nare-recognize. Kaya mahalaga na i-check mo na yung sarili. Baka meron talagang nagawa na pagkakamali at hindi ka agad na-repent. So kung kapag na-recognize na, balikan. Yung unang pag-ibig. Mag-repent at makapagpatuloy, gawin natin ulit yung ating tungkulin bilang isang Kristiyano. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngayong malakas. Parang magkabaliktad din, no? Kapag mahina ako, malakas, ano ibig sabihin nito? Dito po siya nakatingin. Yes, mahina man ako. Pero nagiging malakas ako dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung verse na binasa po natin, dito po sa 2 Corinto chapter 13, verse 4, makita natin, di ba? Na mayroong mahihina, pero mabubuhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nawa tayo po, brothers and sisters. Yes, mahalaga po na makita natin yung kahinaan din po natin para mas lalo tayong humingi ng tulong sa Diyos. Kung hindi natin marirecognize yung ating kahinaan, hindi tayo hingi ng tulong sa Diyos. Hindi tayo magmamakaawa na magkaroon ng kalakasan physically and spiritually at lalo na sa paglago ng ating Christian life. Sa pamamagitan po nito, dito po natin makukuha yung masigit na improvement sa ating Christian life. Pero yun nga, kung titingin lang tayo sa kahinaan natin at hindi tayo titingin sa kapangyarihan ng Diyos, ay lang tayo madi-discourage. Tandaan natin, umiiral yung kahinaan kahit at after na tayong maligtas. Pero umiiral din yung kapangyarihan ng Diyos pagkatapos na tayo maligtas. Naintindihan po. Kaya, hingin natin palagi yung tulong ng Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo, na nagawa po niya na hingin palagi yung tulong ng Diyos, kaya nalampasan po niya yung mga kahinaan. Kaya, para sa kanya, masaya siya. Sabi dito, nasiyahan ako sa paglait, kahirapan, pag-uusig, pangasa ko na. Dahil kapag na-experience ko yun, doon ko nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, hanggang ngayon, dito pa rin ako. Kaya sabi niya, sapat na yung biyaya ko para sa iyo. Kaya hindi magkukulang yung Diyos ng biyaya para sa atin. Meron siyang sapat na kapangyarihan para tayo matanggap. Pero kailangan lang natin ito hingin sa pamamagitan po ng panalangin. Naintindihan po. Kaya yung pag-pray ay napakahalaga. Hindi lang po basta tayo nagpe-pray para lang masabi. O kaya para lang magsabi, humingi lang ng kulang. Sa pamamagitan po ng prayer, mas dito natin ibinubuhos yung ating puso na hindi man natin masabi sa iba. Hindi man natin masabi sa harapan ng mga brothers and sisters, pero yung Diyos, handa po siya makinig. Naintindihan po. Kaya yung prayer ay napakahalaga. Naintindihan po. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos, umiiral kung tayo po ay nare-recognize natin yung kahinaan. Kaya as much as nare-recognize natin yung ating kahinaan, palagi tayong makakahingi ng tulong sa Diyos. Lalo na po, meron po tayong paghahanda para sa mahalagang gawain para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Actually, kung wala po yung kapangyarihan ng Diyos, hindi natin ito magagawa.
Pero dahil sa kapangyarihan na meron siya, na handang ibigay sa atin, kung yung puso natin handa ring tumanggap ng biyaya at kalakasan, ibibigay niya ito ng walang pag-aanilangan. Tayo pong lahat ay mungkot na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat dahil sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat din po sa panibagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapakinig ng iyong salita dito po sa Biblia. Nalaman po namin na, yes, yung aming kahinaan ay nananatili pa rin. Pero dahil po sa inyong makapangyarihang kamay, nakakatanggap po kami ng kalakasan sa aming Christian life at nagagawa po namin mapagtagumpayan ang mga kahirapan po na ito at mga kahinaan po namin. Kaya pakiusap, time team po kaming patuloy na humihingi ng karunungan, ng kaalaman at kalakasan para sa aming Christian life upang magampanan po namin yung dakilang tungkulin na ipinagkaloob niyo po para sa amin. Lalong-lalo na, meron po kaming pinag-aandaan na Cell Group 1 Bible Seminar at ganoon din para sa Summer Retreat ngayong pong taon. Pakiusap sa mga tao sa paligid po namin, ipuin niyo po yung kanilang puso upang makapakinig ng iyong salita at sa amin na mga nag-i-invite at umaakay sa mga ligaw ng kaluluwa. Patuloy po ninyo kaming pagkalooban ng karunungan, ng kaalaman, at puso na may pagnanais na iligtas din po sila mula sa kapahamakan sa impyerno. Naway patuloy po ninyong pagpapakumbabain yung aming puso upang hanapin yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin at puntahan sila para matulungan din po sila na maligtas. Hindi po namin ito magagawa ng mag-isa aming Ama, kaya sa kapangyarihan po lang kami, sa kapangyarihan nyo lang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. At sa mga natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung bahala na mag-ingat at maggabay sa bawat isa po sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng higit pang kalakasan physically and spiritually. Maraming salamat po. Lahat po ng ito, idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.